isang alaala ng aking ama na si Apolonio Hison Cruz o kilala sa palayaw na Ponyo. Isang gerilya sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Bernard L. Anderson. Overall Commander sa panahon ng ikalawang digmaang pagdaigdig, kasama ni Brigadier General Aleo Santos ang nagtatag ng BMA o Bulacan Military Area na pinangalanan nito ni Anderson ng USAPE Luzon Guerrilla Armed Forces noong Disyembre 21, 1943. Ito ay isa sa nagsilbing sandatahan sa Pilipinas na may humigit kumulang 23,000 miyembro sa buong Bulacan na nahahati sa 10 rahimento. Sa edad na 24, siya ay napabilang sa pangkat ng Mariano Ponce Regiment sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Sebastian S. Toma Cruz. Ang aking ama ay nagmula sa angkan sa bayan ng Bustos, Bulacan. Napadpad sa kabukbukan Nueva Ecija at ipinanganak noong Marso 19, 1919. Dahil sa usapin sa lupa, sa kadahilan ng hindi makatarungan ang pagkakahati-hati ng mga lupain ng pamilya, ay nagpasya ang kanyang ama na pumunta sa kaanak nila sa Bustos, Bulacan. Natuto ang aking ama ng mga gawaing pangsakahan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay laging kalabaw niya ang kanyang kaulayaw, kung saan siya ay tumutulong sa pagtatanim ng mga tubo, gulay at palay. Ang mga Hapon ay hindi natin kaaway. Sila ay ating mga kaibigan. Narito sila para tulungan tayo sa ating pag-unlad. Pero kung hindi natin sila susundin, kapahamakan ang inyong sasapitin tulad ng mga gerilyang ito. Mag-iingat ka, anak. Hintay ka na. Babalik po ako. Babalik po ako ng buhay. Hintay ka na. Babalik po kami. Babalik po kami ng buhay. Inang. Babalik po. Anak, mag-iingat kayo mga kapatid mo, anak. Nahihirapan ako po nyo. Ayaw mo yan. Ang unang pagpatay niya sa mga Hapon ay nagsilbing dagok sa kanyang puso at isipan.
ang paghingi ng saklolo ng Hapon at pagtawag sa kanyang ina hanggang malugutan ng hininga. Naghalong takot, awa at pangamba. Sumagi sa kanyang isipan ang kalupitan ng mga Hapones. Ang pagpapakita ng pagpaparusa ang paghahalay sa kanyang mga kamag-anak. Mga hayop kayo! Ang pagkampi ng mga makapili sa mga Hapones. Maligtas lamang ang kanilang pamilya. Ang pagpapakita ng pagpaparusa o pagpatay ng mga gerilya sa publiko. Ang pagkuha ng kanyang kalabaw ng kanyang ama ng akin. Ang pagtusok ng mga bayoneta sa mga inosenteng sanggol. Pagsunog ng mga bahay sa tindi ng sinapit niya sa pagiging gerilya dahil sa gutom, uhaw, pagod, lamig, init, at laging sumasagi sa kanyang isipan ang utos ng Panginoon. Huwag kang papatay! Huwag kang papatay! Ako'y nalulumbay sa pagsakop ng mga dayo. Mga demonyo kayo! Ayaw! Bakit? Bumangon ka dyan! Kaya mo yan! Puso't isipan ko'y ialay sa'yo, inang bayan, wagas na pag-ibig sa'yo ilalaan. Dapat sa mga hukbalhap na yan ay mamatay. Dapat silang balatan ng buhay! Di lahat ng mga hukbalhap ay masasama. Sa katunayan ay nasakop nila ang kanilang pamilya. Tinatago nila para proteksyonan. Hindi! Kaya paano mong sabi sila masasama? Kasama ang kapatid mong namatay sa bakbakan kahapon! Alam ko yun. Huwag mong stili kayo, mga kapatid! Mga kapatid naman kayong dalawa yung magpatayan! Tandaan ninyo! Ha? Tama na yan! Ang ating kalaban! Para sa akin, kahit hukbalahap, makapili o ganap pa yan, pare-parehas lang naman sila ng pinaglalaban eh. Magkakaiba man sila ng prinsipyo o paniniwala, pare-parehas lang tayong naglilingkod at nagmamahal sa bayan. Basta ako, pinangako ko kay tatang at kay inang na uuwi ako ng buhay. Itanim yan sa mga kokote ninyo. Uuwi tayo ng buhay.
kayong mag-alala, Inang, Tatang. Buhay po ang Kuya Ato at Inong. Dinala lamang po ang aming mga kasamang sugatan sa pagamutan. Ay, salamat sa Panginoon! Apoy ating mga anak! Buhay po kami. Gaya ng sabi ko, buhay kaming uuwi. Salamat po, Panginoon! Inang, Tatang, kasalanan po ako. Nakapatay po ako. Huwag kang mag-alala, anak. Alam ng Panginoon ang nilalaman ng puso at isipan mo na pinagtanggol mo lang ang ating bayan sa nagawa mong kasalanan. Ang mahalaga, mingin ka sa Panginoon na patawarin ang nagawa mong kasalanan, anak. Opo, ihihingi ko po ng tawad sa Panginoon. Marami pang pangyayari ang magaganap at susulpot na mga leader na may pinaglalaban para sa ating bayan. Tanging tadhana lamang ang makapagsasabi mula sa iba't ibang paniniwala ng mga Pilipino dahil sa kanilang sariling ideolohiya, bithiin o maging paniniwala. Sa huli, alam ko at alam nating lahat na pagmamahal nila sa ating bansa ang paroroonan. Hindi man sa tanyag katulad ni Ramon Alcaraz, Aleo Santos, Emmanuel de Ocampo at mga iba pa, masasabi ko na ang aking ama ay isang taong nagampanan ang pagsisilbi ng tapat sa kanyang pamilya, bansa at sa ating Diyos. Isang Bulakenyong nilaan ang kanyang buhay para lamang sa inang bayang mahal. Maituturing na bangungot sa kaibuturan ng kanyang puso at isipan ng mga pangyayari ng kanyang pakikibaka sa digmaan. Ang tanging bao niya ay ang kanyang pusong tapat. Tanging ang ating Panginoon ang naging lakas at gabay niya kung paano lagpasan ang isang panaghoy sa kanyang buhay. Buhay kung may maglaho, asahan pag ako'y